Taga-region 2 di ako. Everybody say, praise the Lord. Manindog tang tanan mga igsoon. Bibles up. Cellphone. Yan. Praise God. Very good. Open your Bible in the book of Romans chapter 10, 13 to 15. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Then, nagsunod-sunod ning upat ka pangutana. 14. How shall they call on him in whom they have not believed? Number 1. And how shall they believe in him of whom they have not heard? Duha ka pangutana. And how shall they hear without a preacher? Ikaapat, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. I want to speak on the topic because I am a preacher. Tanan mo ingon. One more time. Because I am a preacher. Taas na ato mga kamot, dalaygon ka o Diyos. Everyone who preach your word are preachers. And the world is hopeless without a preacher. Because without a preacher, there is no word. Without a preacher, they cannot hear the gospel of peace. So I pray nga sa ngalan ni Jesus, kaming tanan nga imong magwawali, imo ming gipadala, uban ang maayong balita sa kalinaw, aron nga ang tanan nga mosangpit sa imong ngalan, makabaton sa kaluwasan. Bless us this morning in Jesus' name. Amen. God bless, makapanglingkod ta may igsoon. Di na nako mapasalamatan ang tanan, ako ang napasalamatan na gabi ang atong nalimtag pasalamat ang atong medical minister, Sister Inda Rivera. No? So, salamat nga doon na siya mga aparatos nga pwede ma-check inyong dugo, uric acid, sugar, cholesterol, no? Praise God. Kay ang atong pagwali nagdepende sa atong panglawas. Oh. Ingon si John, even as thy soul prospereth and in good health. Mao na nga ampingan gyud nato ang atong lawas kay mao ni kapital nato. So kung makahigayon ang atong minister sa Sister Rivera is a retired nurse, no? Mura po Sister 5, retired nurse. Praise God. O kung makahigayon siya ato siyang imbitaron mutambong sa tanan nga mga district conference. So, Sister Minda, mutambong ka sa district conferences. Ug akong gihangyo ang tanan natong mga district presbyter. Tagaan nato siya og time, usa ka time sa devotional atong igahin para sa atong medical or health lessons, no? So, chat lang ta sa inyo ha kung dunay confirmation ang atong Sister Rivera para makabisita sa Matag District. Kisa'y taga Manay dire? Manay?
Okay. Murag naglibog ko ani ba kay nag-ingon as Pastor Aquino uban tagamanay nga naa daw ko'y kaslon. Unya karon para bagyong Sabado. Nga mulargar ba mi unya kay muadto ay mi og Pagadian City. Okay na? Ay salamat. Oh. Salamat kay nagka-problema ko muadto pa dito may so murag lisod na gyud. Unahon ako akong trabaho diri sa Pagadian kay naka-schedule nako dito maigsoon. Daghang salamat. Og salamat sa atong mga sectional district presbyters kauban sa district board ug ang tanang mga members sa ubang mga local churches nga niya karon dire. At kasama din natin si Pastor Ray Diamante na siya pong nangaral sa ating kahapon sa ating devotional hour mga kaigsunan. May tatanong ako sa inyo. Kinsa ron ang presidente sa Pilipinas? President? Apelyido, President? President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. He is the most powerful man in the Philippines. Sa iyang pagmando, tanang sundalo mulihok. Iyang pagmando, padala og 2,000 ka mga pulis sa gingharian ni Apollo Kibuloy. Ang akong buti pasabot mga kaigsunan, doon na siya'y talagsaong kagahom. Apan ang maong gahom mo expire after 6 years. Kamhanan si President Duterte, nahinlo ang Pasig River, nahinlo ang Manila Bay, nahinlo ang Boracay, nahinlo nanindog ang mga dagkong airport sa tibuok Pilipinas. Panglao Airport sa Bohol, Legazpi International Airport. Grabe. Pero asa na siya ron? Expired. Ordinaryong citizen. Ang akong buti pasabot kanang gahom nga ilang nadawat, dunay expiration kay ngano man hinatag lang sa tao, gibutuhan sa mga tao. But please remember, ang gahom nga gihatag kanato sa Ginoo, no expiration. Magadawat mo gahom, dili gikan sa mga tao, apan gikan sa langit. I want you to know, the devil fears you. Nahadlok siya nato, kay kitara ang dunay gahom nga nagagikan sa kahitasan. Please, don't consider yourself a normal, average person, just like an ordinary people. Wake up! You have power. Receive it from on high. Maminaw ba ang mga yawa o gipangyawaan gamit ang ngalan ni Marcos? Ikaw ang yawa nga naa sa lawas sa ngalan ni Marcos. Layas! Wingon niya ng yawa. Palayason mo ini mo. Huwag gani ka palayas imong papa. Iyang papa, Senyor Marcos Ferdinand. No? Wala. Ordinaryo nga pastor. Praise God. Di man ka professional. Pero doon na kay gahom, ngagikan sa kahitasan. Hallelujah! Gibadlong ni Pablo tong batanon nga nagsigig sunod-sunod niya. This is the servant of the Most High God.
Unsa si Pablo? Ingon tong dalagita, kini siya ang ulipon sa halangdon nga Dios. Insakto ba? Insakto. Pero bisag asa siya mulakaw, magsigig ingon, kini siya ang ulipon sa halangdon nga Dios. Gisamukan si Pablo. Gani membro, sobra mo daig ninyo, lamira na primero. Pero maingon na, ito ang aking pinaka-anointed, pinaka-mamahal nga pastor. Okay lang yan, pasimula. Pero kung sunod-sunod na yan, halos every day, every Sunday, rebuke mo yan. Demonyo na yan. Kaya hindi lahat ng appreciation ay galing sa Diyos. May appreciation na nanggaling sa demonyo upang i-lift up sarili mo. Mao na anay ubang mga pastor magdala-dala og ang ilang mga sidekick ba. Mao tuitik promote. Ini akong pastor talag saong gyud ni. Inyong pastor naigiyawaan. Grabe pag ni-rebuke, nangapagaw nagni-rebuke. Pero ito akong pastor, si Chitan lang ngayon. Hawa niya! Grabe, si Chitan lang ngayon. No. Kung doon na kay membro nga kusog mo promote ni mo, kung magsige na lang nag-promote, giyawaan na. Lagi, ingon gani ang Ginoo, nganong gitawag kunyog maayo? Wala ang maayo gawas ang Dios. Praise God. Way maayo na toy. Praise God. Nga yung mga membro kusog mo promote silang pastor. Ang pastor, grabe. Memorize tanang Hebrew, tanang Greek. Grabe. Promotion ba? Kung sobra na, ingon si Pablo, kaya magsige, this is the servant of the Most High God. Sunod-sunod siya. This is the servant. Ingon si Pablo, lain na niyawa na yun ba? Ingon siya, spiritong dautan, lumayas ka. Praise God. Busa atong makita mga kaigsunan. Please understand, Pentecostal people, we are not just chosen people, but we have power. Please understand mga kaigsunan, bisag ingon ana imong itsura, bisag ingon ana ang imong pamayhon, but in God's eyes and in the eyes of the devil, you are someone to be feared of. Kisa may president sa Amerika, si Biden. Mao gihapon. Di gihapon kapalaya sa yawa ng ngalan ni Biden, may igsoon. Nganong nahimo silang presidente? Because of the Constitution. Ang Constitution sa Pilipinas, dili applicable sa Amerika. Ang Constitution sa Amerika, dili applicable sa Pilipinas. Apan ang pulong sa Dios, bisan asa nga nasod, because the Word of God, heaven and earth shall pass away, but His Word, tibok kalibutan, go unto the world and preach the gospel. Liman ka, anak. Kanya mo, consider mo sa inyong kaugalingon nga, minus kay ta, dili wake up. Praise God, kaluyin inyong kaugalingon. Hallelujah. Ayaw tamaya. Hallelujah. O sa ingon diya may kaigsuunan. Ang konstitusyon sa Pilipinas, daily applicable sa Amerika. Pero ang pulong sa Diyos, nga niya sa Pilipinas, applicable sa Amerika, applicable bisan asa. Mauna mga kaigsunan,
be proud to be a preacher. Because I am a preacher, I can preach the gospel in America, in Russia, in China, everywhere in the world. Because you are a preacher. Ang senador sa Amerika, pag abot diri, wa sila abot sa Senate. Si Senador Bongo po atong Amerika, wala na. Di magamit yung pagka-senador. But if you are a preacher, you go to America, you can preach. You go to Europe, you can preach. You go to China, you can preach. Same message, same gospel. You will preach repentance. You will preach baptism. You will preach receiving the Holy Ghost. It's all right because the world is covered by the Word of God. God needs preacher. Kinahanglan ang Diyos og magwawali. Paul said, whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Usay gahimo ng bersikulo sa uban, wa na lagi bautismo. Ngalan ra gyud ni Jesus. Ingon si Paul ngadto kang ingon si Ananias ngadto kang Paul. Usa pa may mong gipaabot. Tari, why tari? Be baptized by calling on the name of the Lord. Bautismuhan ka. Sangpita ang ngalan sa Ginoo. The way to be saved is repentance, baptism in Jesus' name. Mao nang iyong Biblia, whosoever calls on the name of the Lord. Unsa may naa sa ngalan sa Ginoo, naay repentance, naay remission of sins, kaya ang pagwali sa maayong balita o ang pagwali sa paghinulsol o pagpasaylo sa sala, igawali sa iyang pangalan sugod sa Jerusalem. Unsay na sa ngalan ni Jesus, remission of sins. Unsay na, healing, revival. You are complete in Him. The fullness of the Godhead dwells in Him. Mao na kumutuo ka kang Jesus, all in. It's a package deal. When you receive Jesus Christ, you have the Savior, you have the Master, you have your healer, you have everything in Jesus. O mao na kikinahanglan sa kalibutan. Hindi lang pwede nga kung bautismuhan ka sa ngalan ni Jesus, uli na, apil ng baptism sa Holy Ghost. Lahi na, oy. Kaya ang taga Samarians, Samaria, bautismado sila ni Philip. Babaeng lalaki. Pero tanaw nila, may naka-receive og Holy Ghost. Tanaw siguro nila, igo sila na-baptize. Kita kayo na-baptize, niya naka-receive tag Holy Ghost, kini wala. Atong tawgon si Pablo, si Pedro o si Juan. Aron mo tabang og ampo nga makareceive sila Holy Ghost. Og niabot si Juan o si Pedro, gilihans nila. Nakareceive og Holy Ghost. Di ta magsalik sa ministry. Nga ikaw ratanan. Ngang membro ikaw baptize, okay. Pero ang Holy Ghost, you need somebody. You need someone. Pablo nagaingon, ako'y nagatanom, si Apollos nagabisibis, ang Diyos mo'y nagpatubo. It's not a one-man ministry. Di ka mo ingon, ako'y nagtanom, ako'y nagbisbis, ako po'y nagpatubo. You are stupid. Ato lang Englishon, buang ba yan na? Dili na pwede maigsoon. I need you. You need me. I planted. You water it. I water it. What you have planted. And God will give the increase.
Kitang mga pastor nga di ta pawali og laing pastor, something wrong. Kanang gusto ra ka ikaw nga dunggan, fivefold ministry ba yan eh? Kung pastor ka lang, naay ministry diha, naay membro nga kinahanglag evangelist. Kay wa ka receive og Holy Ghost. Naay uban diha mga kaigsuunan, nagbuhat og kalapasan, kinahanglag propeta aron mahinluan ang iglesia. This is not a one-man band ministry. I need you, we need each other, and God will give the increase. Unsa ingon diha? How shall they call on him whom they have not believed? Unsaon Manila pagtuo kung wala sila makadungog? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Makapatuntag pagtuo sumala sa atong nadungog. Kinahanglan makadungog sila. Unsaon nila pagtuo nga ang Dios usara kung di ka muwali, nga ang Dios usara. Unsaon nila pagtuo nga ang mutuog magpabautismo maluwas sa ngalan ni Jesus kung di ka muwali. Unsaon nila pagtuo gawas ang tao, ipakatao sa tubig o sa espiritu kung dili ka muwali. You need to preach because you are a preacher. You are not a politician. You are not people working outside the church. We are preachers. Ikatulong pangutana, how shall they believe in him in whom they have not heard? Usaw po nila pagkadungog. Diba, anak man niyo? Ang tanang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unang pangutana, unsaon man nila pagtawag kaniya nga wala nila tuuhi. O unsaon man sab nila pagtuo kung wala sila'y nadungog. O ang laing pangutana, ikatulo, how shall they hear without a preacher? Unsaon nila pagkadungog kung walay mga magwawali? Ang kaugmaon sa espiritual sa kalibutan naa kanato. Wa gisalig sa Dios ang kaluwasan nga isangyaw sa mga politiko, sa mga senador o ni bisan kinsa. God has chosen ministers, preachers to preach. Laliman ka na. Giunsat sa Dios pagbuhat sa langit ug sa yuta. God created the heaven and the earth. Verse 2, and the earth was without form, and darkness was upon the face of the earth, and the Spirit of God moves upon the face of the water. Sa tanan nga patay, espiritu lang sa Dios ang naglihok. Amen. When everything is dead, the Spirit of God is immortal. It will never die. Dili na maluya, dili na mawala, dili na matigulang. Remember, not by might nor by power, but it's my Spirit, saith the Lord. Now, God began to speak. Ingon siya, let there be light. Speak the word. Sunod, ingon na po siya, mahitabo ang adlaw o dunay mga bituon. By His word. And today, the Lord will speak to the broken world through the word. But God will not use His mouth. God will use the church. Because we have the word of God. Hallelujah!
Atong mabag-o ang kinabuhi sa tao by the word of God. Gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, pinaagi siya ang pulong. Miabot ang kaluwasan nato tungod sa pulong nga giwali sa mga magwawali. When you speak the word, daghang pamilya nagabungkag. You speak the word, and the family is healed. Daghang mga guba nga kinabuhi, but God speak the word through the mouth of the preacher. Mauna way laing gisaligan ang Dios aron nga makabig ang mga tao. You got to preach because you are a preacher. Ingon pag yun diha may igsoon. And how shall they preach except they be sent? Unsaon nila pagwali gawas kung sila gipadala. Ingon ang Ginoo, panglakaw kamo kay gipadala ta. Pabilin kamo sa Jerusalem hangtod makadawat mo gahom gikan sa kahitasan. Kay ngano man, every time you preach and you are filled with the Holy Ghost, everything that is broken and destroyed by the devil, it will be restored. Mahimo kining kinabuhing maanindot. Paul said, if any man be in Christ, he is a new creature. Paul experienced it. He has a broken life, a broken faith. But when the word of God came to him, he became preacher. Before Paul died, ingon siya, on the last days, perilous times shall come. Because people will become lovers of themselves. Lovers of the pleasures of the world. And not lovers of God. Sa ulayng mga adlaw, ang mga anak masinupakon. Sa ulayng mga adlaw, daghang mabudhion. Kaysa mamubudhi nimo, mga tao imong suod. Kaya ang imong kaaway, wa sa gawas, nasud sa balay. Ang imong kaaway, nasud sa UPC. Ang imong kaaway, imong katapat. Di man ini, ang sundalo gitrain aron makikaway sa kaaway dito sa lasang. Pero gitrain ang sundalo aron makikaway siyang asawa ug mga anak. Kay wa ka magdahom nga imong kaaway nasud sa balay. President Duterte, I'm so dismayed because after all I have found out that my real enemy is just around me. Oh, na siya. Praise God. Narasod sa balay mo, ayaw mo ka-discourage. Narasod sa simbahan mo kaaway. Kung membro ka, kanang imong pastor, mahimo nimo ng kaaway. Labi na di ka mo sunod. Sundalo, gitrain. Oh, mga rangers. Tuas kadagat sa kalasangan. Mga marines, tua. Bukid, lasang, dagat. Mga Navy SEALs, mga grabe ang training. But they were never trained to fight someone in the family. Kay pag-abot sa balay, ihangir ang granada, ihangir ang mga bala, ihangir ang pusil, M16 Armalite, ordinaryo ka. Dali ra kang patyon sulod sa balay. Kaysa suod sa iglesia, kumpiyansa ta. Wa ka magsulob og pagtuo kay parayawa rani. Wa ka musulog sa taming kay parayawa rani. Suluba full battle gear bisag naa ka sa suod sa balay. Maintain your faith.
Unsaon nila pagwali, gawas kung sila gipadala. Pag-ingon sino, go unto the world. It is an order. Praise God. O kinsi ang kiordiran, anak? Ang Biblia nag-ingon, there was a man named John who was sent by God. Pinadala sa Dios. Giingnan niya mga Pariseo ug Saduseo nga gustong magpabautismo. Ye generation of vipers. Kamong kaliwat sa mga kubra, kaliwat sa mga banakon. Kinsa may nagpasidaan ninyo aron mo ikyas mo sa taliabot nga kasakit. That is a preacher. Walang sinasanto kasi pinadala ng Diyos at may mensaheng totoo. We are ministers sent by God under the United Pentecostal Church. Gibadlong ni Juan, oy, Herod, kanang imong asawa na sa imong igsoon. Imong gikabit ang asawa sa imong igsoon. Suko kayo si Herodes. Banlod sa bilangguan. Priso siya dito. Naay mo abot panahon nga ang real preacher, you will call black as black. You call white as white. Do not call white and black as gray. It's not gray. Alaot ang nagtawag sa dautan nga maayo o gitawag ang maayo nga dautan, mga kaigsunan. Preacher of the gospel, be proud. You are sent by God. Preach the word. Mao na ingon ni Pablo, moabot ang panahon nga labing malisod kay mga tao mahigugmaan sa ilang kaugalingon, masinupakon, mga traidor. Apan katapusan ingon siya, preach the word. Iwali lang ang pulong, may kahigayunan ka wala, masuko man o dili. Preach the word, because the word will bring a new creation. Magkagiayon niya sa Ginoong kalibutan, nabungkag. He speak the word. Karon, ang spiritual life sa tao nabungkag. God will speak the word through the preacher. Amen. Kumusulti ka, it is God speaking when you speak the word of God. Di ba natalagsaon nga ang pulong nga mugawa sa atong baba, pulong sa Dios? O kang maong pulong magdalag mga ilhanan o gahom sa atong ministry. Genesis chapter 12. Ay gisulti ang Ginoo diha kang Abraham. Ingon ang Ginoo kang Abraham, I will make thee a great nation. And he said, I will make thy name great. Biyai lang ang imong balay, biyai ang imong katigilungsod, biyai ang imuhang kasyudad, biyai ang imong pamilya. Kay kung musunod ka, I will make thee a great nation. I will make thy name great. Tanawat ang misunod sa Ginoo sama ni Abraham. Gibiyaan ninyo ang inyong nindot nga trabaho. Gibiyaan ninyo ang inyong nindot nga mga unsang mga butanga inyong naangkon, mga kaigsunan. Hayahay ang inyong kinabuhi apan sa bisugulog ka sa Ginoo. You start at ground zero. Kana magsugod ka sa ministry, sugod kag zero. Pero ingon ang Ginoo, I will make thy name great. Si Abraham gitahod sa Muslim o Kristiyano hangtod karon.
Bantugan ang ngalan ni Abraham. Kamo sa dihan nakabig mo sa Ginoo. O gunya mitawag ang Ginoo ninyo aron magpastor, aron maghimong magwawali. Gihimong great sa Ginoo ang inyong pangalan. Praise God. I will make thy name great. Unsa giusan niyong pangalan? Okay sa man ang makoy nailhan ang mga tiguang nga naglingkod ya. Nas John Chard John Chard. I will make thy name great. Ang tawag siya, Pastor John Chard Romeo. Pastor! Pag-ingon ang pastor, ang mga tao sa katalingban, musugot kag sa dili, musugod nagyukbo nimo. Unyag ma-ordain ka na, Reverend John Chard Romeo. Wow! Gipakaulawan bakas Ginoo. Wala. I will make thy name great. Reverend Ricardo Casimero. Kung wala tawaga sa Ginoo, bugoy nas kanto. Nay itsura na murag bugoy. Bugoy ta sa una. Palahubog ta, mga sugarol ta, mga sabungero ta. Apan gibiyaan na to na God honor us. Gipasidunggan ka sa Dios, wa ka pakaulawi. I will make thy name great. Si Mario Pistanyo, daghan kog hibalo ang trabaho kay pobre in town. Siya mi kabuok, 5 mi street mga lalaki, mga kusog mukaon. Pastor Rome, alkansinis Pastor Rome, kaysa gamay pa ni, na bahinan mamidaan ng mama. Kay kundi bahinan nama yang plato. Nya unsa puning bata nga magpaibog man pod. Ang isda nga gihatag ni mami yang kusion ibutang sa kilid sa plato. Ay palibot. Palibot ba? Agoy, lami man kayo mga kaigsunan. Ilugon ko pa. Di man ako sukol kay kayo man naglawa sa una, buhubakon pa gyud. Diba? Pero nangalagad mi sa Ginoo. Wa gyud may pakaulawi sa Ginoo. Gipasidunggan mi sa Ginoo. We will be celebrating our 50 years in service in the Lord since September 1974. Dungan ni Pastor Rumi og bautismo. Pastor Oscar, apil miya na bautismo may igsuon. Na-license ko 1977 until today. Wa gyud mi pakaulawi sa Ginoo. Hallelujah! Reverend Romeo Pistanyo. Grabe, no? Kung bugoy ka, na mo tawag ni mo Reverend? Wala. God gives you honor. Karon yung Assistant Superintendent, Reverend Mario Manglapos. Grabe. Vice President of UPC Philippines. Pakaulaw ba na sa Ginoo sa ako? Dili na pakaulaw. It's an honor nga gitawag ka niya na. Why? Because you are a preacher. God will bring you honor. God will give you riches. God will give you power. God will give you anointing because you are a preacher. Assistant Superintendent sa Mindanao, pakaulaw na. What a great honor. Vice President sa UPC Philippines, pakaulaw na. Mupile ba ko? I will file a case against UPC Philippines.
for making me the Vice President. Dili na pagkaulaw. Assistant ko diri Mindanao, Vice President ko sa UPC. Unyang uban mo tawag pag yun ako, Super Mario, puerte. Grabe ka power. Genesis, pwede ma-screen? Genesis chapter 12, 1 and 2. I will make thee a great nation. Grabe. I will bless thee and make thy name great. Grabe, no? Praise God. Kitang tanan, nakatagamtan niya ng blessing sa Ginoo. Gihimo niyang talahuron ang atong pangalan. Gipadako niya ang atong buluhaton. Og doon na pa'y lain, I will make thee a blessing. Unsay buti pasabot? Himuong takang panalangin. Sige, tag-ampog panalangin. Tagay kog balay, tayong sakyanan, tagay kog membro, tagay kog asawa, tagay kog bana, tagay ko. Puro lang katagay ko. But please, the Lord said, you are a blessing. Ikaw panalangin. Oh, you are not cursed by God. Wala katong luha. Gihimo ka sa Dios. Panalangin everywhere you go because you are a preacher. You are a blessing. Pastor, you are a blessing to the church. Members, you are blessing to the church because God make you a blessing. Himuong takang panalangin. Duharay kapilian. Kinunglo ka o gipanalanginan ka. Kung di ka iya sa Dios, kang kinsa ka? Iya ka siyawa. Kung dili ka sa iglesia sa Ginoo na sakop, asa ka? Sa kalibutan. Kung dili kayo UPC, ana rin na. Kung wa ka sa lapad gadalan, nakasigpit. Kung dili ka babae, lalaki ka. O di, maglibog kay ang babae, murag lalaki, o ang lalaki, murag babae. Oy, sila rin naglibog. Mananabang inigawa sa bata, imong anak lalaki. Ba? Kung dili ka gwapo, naraman na. Pero magwapo ka unsa, walay kriteria ang Dios sa itsura. Ikaw ray mamili og gwapo-gwapa. Pero sa Dios, wa siya magtanaw sa imong itsura, ang imong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing kitanaw sa Dios. Kung giuhaw ang imong kasing-kasing, nakita sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing gigutom, maunay gipangita sa Dios. Wa ba mo mahibalo, pwede ka pailag kaso? Kung inong kunimog pangit? Patanon kas korte, unsa may legal criteria ngang tao pwedeng tawagong pangit. Bingon ka, bukad ang ilong. Nay akong sekretaryo, gabilangkad ang ilong. Walay kriteria legal nga tawgon nimo ang taong pangit. Wa ko'y kriteryang legal nga tawgon kang gwapo o gwapa. Wala. Busa, agwantahan ang imong naong. Agwantahan na lang na.
Praise God. Usbon sa Ginoo nga atong kasing-kasing o kinabuhi, pero ay labot ang nahong. Pangit siya, pastor. Kay pangag. Pangit ko, kay pangag ko. Pastor Jubin Abrigoso, nakakuha na ka nagngipon sa minteryo, pastor? Ay, mas Jubin. Jubin, ha? Very good. Dali akong ngipon, ha? Paana, kulang na kong ngipon, Wilson. Gisud na ko sa akong patch at sa akong sudlanan ngayon, ane. Nakalimot ko gasa gibilin. Ha? Balik ko sa RCBC. Iko, ma'am, excuse me. Siya, unsa man, sir? Nangita ko sa akong reading glass. Nabilin, ma'am. Siya naman si mong agtang. Uy. Kupahita, uy. Ano si mong agtang? Uy, kaulaw. Oh. Tugpami sa Manila, ni Sterlos kay mo appeal og LDI. Sige kog hulat sa akong gray nga bag. Ingon tong personnel, sir, mayroon ka pa bang hinahanap? Oo, yung gray na bag ko. Anong kulay, sir? Gray. Yung hinawakan mo pala. Ay, aray. Bahalag makalimot, basta di lang ko kalimot sa akong asawa, maigsoon. Amen. Praise God. Senior na ta, senior moments. Ay lang mo kabalaka. Kay daghang nangandoy mo abot sa inyong edad, wa gyud kaabot. Unya kita, pasalamat ta miabotan ng idara. Amen. Ayaw lang pod pagdugay kay ango-anghon ka na. Praise God. You are a blessing pagkanindot na, no? Wow. Sige ko pangayo, blessing. Blessing, maday ko, yes. Blessing ka sa pamilya kay di nakapalahubog. Blessing ka sa pamilya kay di ka nasugarol. Blessing ka sa pamilya kay dili kina mananabong. Blessing ka na sa pamilya kay di nakapalahubog kayo. Blessing. And the Lord blessed the house of Potiphar because of Joseph. Gipanalanginan ang balay ni Potiphar ug ang iyang kaumahan tungod kang Jose. Why? Because Joseph is a blessing. Nganong miuswag ang UPC? Because pastors are blessings to the United Pentecostal Church. You are a blessing. O na, kung mag-edad na ang tao, unsa may imong i-transmit, ibilin sa coming generation. O, sa una, inikamatay ni Abraham, tawag sa iyang mga anak. Mamatay na si Jacob, gitawag ang 12 ka anak. Mamatay si David, gitawag niya si Solomon. Magmaligon ka, magmadasigon ka. Gitransmit niya maigsoon. Wala niya gitransmit Solomon. Hinumdumi ng tawhana. Maunay nagsakit na ako. Kung mahari na ka na, patya niya nga. Wala lisod po sa pastor. Nga kung himatyon ka, tawagon ni mo imong anak-anak pagpastor. Kanang pastor atong silingan, ayaw gyud patambunga sa anniversary. Ayaw gyud nag-imbitara. Ayaw i-transmit ng imong kasuko sa sunod nga generation. May tabo day na pastor, yes. Si Esau nasuko kang Jacob kay gikawat iyang panalangin. Mibalik si Jacob after 20 years. Si Esau, misugat niya kauban ang 400 ka mga tao naglagot ni Jacob. Usa may labot atong 400?
Gitransmit niya ang iyang kasuko, gitransmit ang iyang kayubos, gitransmit ang iyang kasilag, bisag di niya paryente, apan nagbaton sila kasuko. What will you transmit when your life is over? Nasa Pastor Jerry Marimon? Oh. Pastor Jer, natay problema sa Southeastern. Giingnan nato ang pastor, ayaw na pamimbro sa laing seksyon. Direra ka sa tagom kay taga-tagom ka. Nanugon akong papa. Nga bisag mamatay siya at tumi dito nga seksyon. Kaya nga akong papa, nasuko, nahiubos, naglagot o nasilag ni pastor. Busa nagbilin siya sa ako. Ayaw gyud og pasakop sa tagom. Adto lang ka sa pikas. Makigaway sa mua. Kay nanugon daw ya papa. Ingnan ako, nanugon daw imong papa. Wa man mitugon na. Nganong iyangin-angin man minimo. Wa man mi kadungog nang nanugon siya. Nanugon siya nga di ba yan ay ang simbahan? Pinusa ta. Kita mga UPC, di man atong simbahan. Ayaw na ipanugon ni bisan kinsa. Importante na oy. Mabitaw na nga naitaong mamatay, manugon. Kung 5 ang anak, nagsige pagsiga ang mata, kaya nagpaabot sa 5. Oh, inikabot dito mga kaigsunan. Oh, mga anak, pagligon mo, di mo mag-away ha, ingon ani, ingon ana. Ingon akong mama, Mar, kung mamatay na ko Mar, ato ko ilubong, tupad si mong papa sa Samal Island. Naas Pastor Oscar kong giingnan. King, si Uking man na. Ay nagtawgag, kuan, ay nagtawgag Uking. King lang kay murag piling hari. O King, nanugon mas mama nga tuwa mas sa Manila. Kung mamatay daw siya, ato siya palubong sa Samal. Siya inaragon ng kay bao ba di siya atong ilubong rin sa Davao. Abot si mama among gilubong sa Davao. Bagay wa man pud may padamguhan ni mama. Panugon kining mga taong himalasyon, tanang sikreto ibulgar. Kay dili na sila kapahulay, hantod nga di mahinlo ang kasing-kasing. Mauna kita, mga matay manjuta. Nung sa mo di umuuyon? After 30 years, mga matay man ta. Unsa may imong itugon. Way problema ng balay, properties. Kamaw na'y itugon sa mga taong dato ning kalibutan. O properties nga gitugon, maura po na'y awayan sa mga anak. Kung sa di kaso nila atorne, yung siya asaman, pastor, kanang 7 ba diha? Ay, isa magsuon man na, pastor. Nagkinasuhay man na sila. Kasi may ilang giyawayan. Luti. Kanya, 1,000 square meters. Kanya, gusto man sa usa, ngayahon, tanan. Kung nagkagubot. Oh, magbiling ka property, awayan, bugnuan na si mong anak. Ibilin ang pulong sa Diyos. Apostolic Gospel. Anak, iwali ang maayong balita. Iwali ang bautismo, ang paghinulsol, ang pagdawat sa Espiritu Santo. Anak, ang revival, ang pagkamay ng puon, pabilin sa kasing-kasing. Anak, ayaw kalimot pagwali sa pagkabalaan. Kay samtang kita karon mga buhi pa, daghan natong mga anak, mga worldly.
ang atong simbahan, worldly. Musud ka sa simbahan, murag nightclub. Napay, gatuyok-tuyok na asto nga. Ngangin mong naong, na mga square-square. Napay mga suga, magdagandagan. Dagandagan. Unsa man Trinitarian ay pabuhata na, kay wanay dihog. Ang uban nga gibiyaan sa Ginoo, mao na ilang buhaton. Apan kita, doon na tayo panulundon, ato ning kuptan. Hunungan ninyo ng mga suga nga muramog naa sa disco. Kadaghanan na ba na, taga-bukid. Nalingaw magtanaw sa simbahan. Na ay miduol, magunsa mo, Brad. Miyan himi dire. Magunsa man bo. Disco man. Muino may umusayaw. O sa disco. Kini, di ba din diskohan? Tarungon ra nato tong simbahan, oy. Okay ra nang ginagmay nga suga. Pero kanang murag nagtagnaa sa langob. Ang mga senior sa Tisen, kadagma-dagma, kaumud-umud. Taka nalag pamangga, kay di kakita. Murang tantaanik sinihan. Ang tanang nga magsulod, pasigaon ng silpon, mangitag lingkuranan. Hoy, hunungon na to Tanang district presbyter, ingnan ninyo ang inyong mga sakop. Hunungon na. Asa na nato gikopya? YouTube. Kaysa nagkopya na, mga batanon. Kaysa nagtugot na, pastor. Hunong tana. Dili na pwede. You are the light of the world. Okay ra nang luyo sa kisame na ay mga lights, kilid-kilid. Kana yung muranag nightclub ang atong simbahan. Inaman nightclub, suga nga pula. Ang mga pangit nga ladies, guwapa kay tanahon. Makagwapa man din ang suga. Unya ang pastor mga kaigsunan, spotlight nga orange, na ipula, na green. Ang naong murag avatar. Hunungon na to na. Continue na hunungon. Ipadisconnect na to na sa Davao Light. Bitaw ba ito rin tarungon na itong simbahan? Nangaunsa naman yung simbahan in town? Simbahan sa itong mga opisyal? Simbahan sa mga pastor? Ay, di na ni mauba. Gisulod ta sa kalibutan nga hinay-hinay. Ang atong mga yabatanon nga nagsigig yampungad sa YouTube. Sigig paminaw sa mga tugtog. Magbuntag. Way basa-basa sa pulong sa Dios. Di kabuhang-buhang po. Can you expect that generation ipadayo ding pagwali nato? Never. Corrupted by the world. Amen. Praise God. Mga balay pastor, naghandag telebisyon. Nagkasabot ta sa una, pag-apply, why television? Gitugutan mong telebisyon para lang video. Inyong USB, isaksak ninyo, makita dito. Pero television, nagsige lang mong PBA, NBA. Unya, nangita yung paagi ang kalibutan. Nga makatelevision ka, na YouTube, na Netflix, makapili na ka. Why problema nag-unsa imong gitanaw? Ang panahon nga imong gisayang. Kay ang imong gisulod sa imong utok, mga butang iyas kalibutan. Can you expect to become spiritual if you have worldly things in the church?
Salamat, Sister. Kisa kay bana ani nga pastor. Badlunga ra. Praise God. Kini si retired nurse 5. Tagaan lang kog membrong ingon ani 5 ka buok. Ulbo ang simbahan. Praise God. Ulbo ang simbahan. Hulamin ninyo na sa inyong serbisyo. Diba, daghang matakdan diha. Amen. Please, ibili nato ang putli nga gospel. Putli nga holiness. Batlungon taning mga batanon nga misunod sa kalibutan. Maulaw mo yung badlong pastor kay professional man akong young people. Badlonga because you are a preacher. Kana bitong mamatay ang tao? Abilin. Nganong naay mga wakwak sa atong kaliwatan? Kay na ang lulo wakwak. Ang papa, ang imong iuyuan, wakwak. Ang imong papa, wakwak. O kung mamatay imong papa, i-transmit na sa imuha. Ungo na ka. Nganong napabili ng mga ungo karon? Kay ilan ang gibilin? O ganong nagpadayon, kay naay nagdawat. Naay mga pastor diring mga ungo ba? Naay mga pastor diring napay habak-habak. Naay mga hurim-hurim mga pastor. Iyan na siyawa. Listo, petan. Oh. Tawgon imong anak. Oh. Dong na ako ibilid. Oh, ako dong. Ang akong pagkaungo, pagkakikik, pagkawakwak, pagkabampira na nasa imo dong. Mupahulay nako kay ako nang napasa sa imo ang akong gahom. Wa ba mo mahibalo nga kami mga pistan yung mga orasyonan me? Pastor Rumi, napa ang imong patik? Oh, nao, skamot. Napas likod. Ako, naas likod. Mag-orasyon ni mig pamoy-poy. Ang mataong suko, orasyonan. Ang babae nga di mo sugot, orasyonan. Orasyonan. Mag-renew mi sa among orasyon. December 31. Tanang sakop sa akong lolo, gikan sa Mate, gikan sa Cotabato, manungas sa bukid sa Kabanlangan. Mag-renew. Usa ng renew, tagaan kag bagong pulong. Kay expired na tong orasyon. Kinina po'y bago. Murabag, nagpataas ka sa imong ranggo. Sa diha nga, si Papa namo nakabig sa ngalan ni Jesus, nabautismuhan. Iyang giingnan ming mga anak, siya di na ta mo sunod ni lolo ninyo. Sa akong kaliwat, wa na'y orasyonan nga akong ibilin sa inyo. Kay karong adlawa sa nakaplagan ako ni Kristo, nahunong ang tanang orasyon. Kay dunay gahom sa iyang pulong, dunay gahom sa iyang espiritu. Akong mga uyuan, mga orasyonan, hasta mo mga igagaw. Ingon siya, narabatay bagong patikron, kay katong sa una, expired na. Kung wala na may ana, niya ingon siya na,
Sa among kaliwat, bautismado na mi sa ngalan ni Jesus. Ug si Papa, di na mi mutambong sa ilang renewal, mga kaigsunan. Ug sa may nahitabo, ang kaliwat ni Papa, gi-bless ming tanan. Ang kaliwat sa among mga orasyonan, gidos mo pag-ayos kalisod. Pero ang among apuhan, una namatay. Panahon sa gabi, magbukhad daw ang kamot. Kaysa, motif sa kaysa akong binlan. Nya nasakit siya maigsoon. Bukog pangit na lang. Buhi paghihapon. Dugay mamatay ni mga orasyonan. Labi nagway ka binlan. Bukad iyang kamot. Kung muduol ang di niya gusto, kumkum. Pagkasunod adlaw, bukad na po ang kamot. Ano pa? Kaysa imong kapangita, si Pidring. Pidring among Papa. Mo'yang binlan. Pero si Papa, di mo dawat. Kay naanay gahom nga nadawat gikan sa kahitasan. Naanay nagawat gikan sa Ginoo. Unyag muduol to daw among igagaw nga bayuton. Bukad ang kamot, Papa. Pag maduol daw tong bayuton na tong igagaw, kumkum ang kamot. Dili ka pwede. Bayot ka. Ultimo, si among lulo, di mo to nga gamiton sa Diyos ang bayot. Kita pa kaha, dire. Oy, mga bayot, pag sure mo diha. Wala tay kaliwatan sa mga tao nga dunay orasyon, dunay barang, dunay mga sorcerers, mga kaigsunan. Ang atong ipasa, chosen generation. Ipasa ta ang pagtulunan sa bagong kaliwatan. Before we close, doon ay elimination round sa kinabuhi. Murag basketball ba? Elimination round. Kung mapilde ka, no more chance. Sa kinabuhi, doon ay elimination round. Kung mag-edad kag sa isinta, you are eliminated from work. The workplace eliminates you. No matter how successful or powerful you were during your career, you'll return to be an ordinary person. Ayaw gyud ipanghambog nga gwapo kag trabaho. Ayaw ipanghambog nga nagtrabaho ka sa dakong opisina. Because at the age of 60, you are eliminated. Sundalo ka, eliminated. Professional ka, doktor, nurse, midwife, engineer, at the age of 60, eliminated ka sa imong trabaho. Busa ayaw pagsalig. Nga gamhanan ka karon. O nya, mag-lockdown ka, magtamay ka sa mga kabos. Manaog ka. Ordinaryo ka na lang. President Duterte, Malacanang for 6 years. Karon, nanas matina, nagpuyo, maglisod, naglakaw. Kinahanglan alalayan. Because you are not the same forever. Bisag unsa ka kagamhanan nga pastor. Time will come, you are eliminated. Sunod, at the age of 70, society gradually eliminates you. The friends and colleagues you used to meet and socialize will become fewer. At the age of 60, eliminated ka na. Nagtrabaho mo sa DepEd, hawa na mo. Kuha na kinahanglanan ng 60 pataas. Kaya magsige na nagkatog sa classroom. Sige lagpangusi, sige pamunal. Hawa yun mo sa inyong trabaho. May hawa gani si Sara Duterte. 70 mong edad.
Mudagan ka. Bisag purok leader, wa na mo pili nimo. The society knows you, your limitation. Not at that age, wala ka nang ikabuga. Mudagan kag senador, may lang magsi-enrili ka. Senador pa ba si enrili? Murag di na. Legal counsel ni President. Age of 70. Ang imo mga kabats nga edad. Wala. Dapanaw da. Wala. Kay ang imong kabats, mura mong saging. Imong kabats, usa kasipi. Mahingga na gani nag-isa. Sugod na po kayilo. Wa kay pangambog. Asa ramang imong kabright. Wala oy. Asa man ang imong kagwapa. Wa na oy gilukot sa panahon. Gitudlingan ang agtang. Mura na kagpanit sa paliya. Wa na. Bright ka. Oy, bright. Mangihi na gani ka. Nay, mga abogado, notarize mga kaigsunan. Power pa kayo ang pirma. Pero sige pangihi. Kay naka, dayapir. Wala na. What tayo paghambog in town? Pagkatunta sa pagpaubos. Kay kitang tanan, maubos ra gyud. Magabok atong lawas. Muna kong gisulti, ayaw panghambog na inyong nindot nga lawas. Ano akong gingon, ini ka na, murag paak sa alimango sa Carmen. Ini katiguang ni mo. Mura nagkamot sa tapay-tapay. Ay, kinabuhi. Kinsa pa'y muhayar ni mo. Panday ka, edad kag 60, 70, wala na. Napay imong mga gamit, kinaraan. Pagtrabaho, maupay paglingig sa imong gabas. Maupay pagbayad sa imuhang sa chisel, tigip, midyadiya, tao, lingig, tao, baid. Wala. Imong kalaban, power so. Gabas, mga kaigsuran. Si Pilya. Ag ikaw si Pilya. Wala, oy. Pag si Pilya, maayo ka sa una. Pero milabay nang imong panahon. Wanay mo hire ni mo. Mutaod kag sa gunting. Maghimo kag hagdanan. Tuwa na kasi babaw, gasuka kay gikabuhi. Wala na. At the age of 80, family slowly eliminates you. Even if you have many children and grandchildren, most of the time, you will be living with your spouse or by yourself. Mag-edad kag 80, di na ka matagad sa imong mga anak. Ayaw na lang mo kay ubos. Kay nangita na silag ilang kapanginabuhian. Busa kumubisita sa imuha, pasalamat ka. Kay nahinumduman ka, dili kay, karon lang ka nabisita nga, nasakit ko. Ay nalagreklamo na. Kay, whether you like it or not, ang akong suod sa kinabuhi, ako ramang, asa man si Dave? Kanarama akong mga anak suod. Kanang iyang anak, iyang apo, ako rin makigsuod na, pero ang iyang apuan, anak kailan ako. Anak man na siya. Ang among relasyon nga suod, kami ras Pastor Rumi. Pastor Cesar, kaming magsuon. Nawa nas Pastor Riambot, kisay mo sunod sa nabilin. Kami rin may suod. Kanang ilang asawa, mamilabot anak. Di ba na mo na parinte? Di ba? Kami may suod. Nasamtang buhay pa, mag-reunion ni. Kami rin may suod. Ang iyang pag-umangkon, ang iyang anak, pag-umangkon ako, di man ako nasuod. Lahi ragid sa amahan. Una nang kinabuhi. Imong pamilya, hinahinay na nagkalimot nimo. Ug kung mamatay ka, muhilak man na, ilig-uli, katawa na.
Katawan na sila, nga magsighilak. Tanan, misunod sa imong lubog, puro gana. Inikuli. Surita sa isim, surita. Ay, nagkaguol diya. Sakti na sila. O kung mauli ka, hinahinay mga usa ka tuig. Ang imong litrato, tuwa sa sala. Kwaon na nasa asawa. Ibutang na sa budiga. Kay naanay katsak nga gwapo. Mao man ang kinabuhi. Ang imong iro, sigig pangita nimo. Pero karon kay naminyo ng imong asawa, nanay bagong amo imong iro. Unya ang sakit sa kasing-kasing kung ang giminyuan sa imong asawa, imo pang driver. Moingon tong driver, sortihan ako, graming paningkamot ni sir, para na di sa ako. Kalami, kalagon. Sao manato na, di manato lang kapungan ko doy. Wala na. Kaya kwarta, kay tihi kay kamugasto, kada bangko na imong kwarta. Karong patay ka na, dadaan lag death certificate, withdraw, tanan imong kwarta. Ang imong giyaguan, ang imong balay nga perting ninduta, taas ng panahon kapuyok kag 20 o 30 katuig diha. Manaog ka na po diha. Ako man ang balay, manaog, biday ko, ayaw ka na, dayungan ka. Pagabot sa ubos, naisakyanan. Dili sila mamili sa imuha. Navara, MUX, Innova, bili na. Diri ka Starik, St. Peter, puti ang kolor. You need to prepare yourselves because we are preachers. Ang atong dakong trabaho, wali Domingo, wali Miyerkules, wali Biyernes, Bible study unsa. As long as you are alive, do your best because you are a preacher. Kung naamo sa simbahan, ikaw tudlo Bible study. Imo man ang trabaho. Kung kay assistant pastor imong anak, patudlo Lingkod po, paminaw dito. Panahon sa prayer meeting, pawalian ng mga young people, okay sa niya. Pero ikaw, pastor, mas maminaw na nimo. Kung doon ay mga bisita, ikaw mo'y mag-ampo, kay namisita na tungod nimo. Kay maminaw sila sa imong pagwali. Unya, pawalion ng Domingo, mga young people, nga pa'y mga buot. Nainumdum ko sa pastor ng kulos. Naya, na may mga elder nga gusto mo wali. Pawali niya. Wali siya. Basa siya. Sumala sa unang Pedro. Niya ang ngalan niya Pedro. Gakurog na siya. Adi makaya. Ato man nakatundanan magpakaon sa ila. Samtang buhi ka pa, ikaw mo'y magpakaon sa ila. Kay ikaw mo'y gitawag sa Ginoo, pakana ang akong mga karnero. You are a preacher. Preach! Pila na ng idara? 80. At the age of 90. The earth wants to eliminate you. Some of the people you knew have already departed forever. Mag-edad kag 90, magsakay na ka og wheelchair.
nga naay buslot, ritsog arinola. Magkaon ka. Mangandoy kag adobo, uhumba. Kaon gihapon, puro labagang. Pero lawayan lang, ritsol. Anyos ka na. Wala na. Pahawaon ka na sa kalibutan. Sunod, pero pasalamat ta sa Diyos. Hallelujah. The Lord will never eliminate you. When you are eliminated from the earth, it's time to go home. Hallelujah! Panahon na sa pagpauli. Kay suluban taglawas ngawa na ipagkadunot. Suluban taglawas ngawa na ikamatayon. Suluban taglawas ngawa na ibalatian. Suluban taglawas nga hangtod sa hangtod magpabiling walay kamatayon. Batanon ko o karon tigulang nako. Apan wa ko kakita nga ang tao, ang Dios gibiyaan ang maong mga tao. Wa ko kakita nga iyakong kaliwatan gipasagdan sa Dios or nagpangayo sa pagkaon. Mao nay sulti ni David. I've been young and now I'm old. But I've never seen the righteous forsaken, nor he said, begging for bread. Reminder, the only thing that won't eliminate you eternally is God. Because at the end of your journey here on earth, we shall all return to Him with accounts of how we live our life. Kaya ba mo? Ang pinakadakong kabilin nga imong ihatag sa kalibutan, dili ng imong kwarta, but is how you treat people. Kung giunsan nimo pagtagad ang imong isigkitaw, labi na tong sinalikway. Oh, mao nang ingon ng Ginoo, kung naay manghulam nyo, pahulam ba? Ayaw pag-expect og bayan. Hatagin na lang. Kung nagnegosyo kag lending, pabayra. Pero, if you give, forget it. Pastor Mario, kung ba na sa ospital, oy, kulang among is pastor, oy, pila? 3,000 pastor. Kung nalang ko'y 3,000 pastor, akong ipulipid, is niya. Marilis siya, pastor. Kumao ba? Di man ko nagpautang, sis. Siga ya. Nya, di po ko nagpahulam. Sao man ako din eh. Hindi man ka magpautang, pastor niya. Di po ka magpahulam. Oh, di ko eh. Manghatag na ko. O di ay 2,000. Pagitain nila naglaing 1,000. Pastor ka, di ka kaibaw mo tabang ng bimbro nagkalisod-lisod. Naunsa ka? Ha? Na kay mimbro ko na gikaon, imo lang nga po ang Lord. Tagay pagkaon niya, burot imong pitaka kwarta. Uy, naunsa? Koneksyon na, banding na, di na sila kalimot nimo. Nimo siyang gitabangan sa panahon silang kalisod. Kung mutabang ka, ayaw nagpaningil. Ibaw ka kung siya, Pastor, salamat aning 2,000. Yes. E naibaw man ko, magpahulam ko, magpabayad ko, kung wa kay kwarta, di ka mo simba. Naibaw man kung maulaw ka, inigsimba nimo, nga wa kay kabayad. Busa aron, di ka maulaw, imuhan na ng 2,000. Pangita na lang ikadukang. Dili kay pwede nga, pastor nga, taga-antag blessing, dili na para sa imo tanan, oy. Gi-bless ka para mo bless ka sa uban. Amen. Praise God. Maunay sekreto, ayaw mo pagdinalo, labi na ni mga asawa sa mga pastor. Diretso kuha sa kwarta, tago sa kwarto.
Lab, ang atong share, 5,000 lang. Pasalamat na sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo. Bayron nun suga. Bayron nun tubig. Arkila sa balay. Bayron sa imong sakyanan. Tuition sa mga bata. Ako pang pagwapa sa Shopee. Ah, grabe. Oh, 5,000 ikaw budget, anak. Samok. Nga nung bitang miundag kag trabaho. Pastor, manggok ka. Tanawa na apel ko sa kalisod. Maahay ko, nga nung naminyo ko, pastor. Aka na kag-istorya. Sunod Domingo, dili tanan, lisod. Naay Domingong swerte. Kuha ang kwataday atong share. O sige, akong dala. O, pag-abot dito mo. O, dahil pleasure. 30,000! Agoy ang asawa ka daw itong 30,000. Dayog ako sa bana. Mwah! Pagkanindot, di ba ng pastor? Praise God. Ano yung kinabuhi na itong mga kaigsunan? Hubas, taob. Taob, hunas. Kasakit, kalipay. Dakog blessing, why blessing? But you need to preach the gospel because you are a preacher. May kwarta o walay kwarta, but you have a message. May pagsulay ka o wa kay pagsulay, you have a message. How shall they hear without a preacher? Kay bawo mo, ang napulo ka mga birhen may igsoon, parihong naghulat sa ilang pamanhunong. Og samtang nagpaabot sila, ang mga buang-buang nakatulong. O ang mga butan nakatulog. Parihong nakatulog. Butan o buang-buang. Ang buang-buang nga pastor tulog. Ang butan nga pastor tulog. Puro nakatulog. Kinahanglan pukawon. O sa posisyon nyo di ako matulog mo. Tulog lang mo. Akbo tanan. Anak mo. Pagtulog. Og sa ilang pagtulog, there was a trumpet. Dunay trumpeta. Og samtang mitingog ang trumpeta, trumpeta sa Israel nagapukaw sa mga anak sa Diyos. Gitawag ng trumpeta og siyo. Kalimot ko. Kay Paulo, pagpatingugon ng trumpeta, daghang mensaya na. It means danger is coming. Ikaduha, it's pagpukaw. Thou that sleepers, it's time to wake up. Sa di pa mo balik ang Ginoo, dunay trumpita, mga anghel, nga magpatingog. Aron ang nakatulog, ug aron ang
nagmata. Aron ang katong nakatulog, butan o buang-buang makamata. Patinguga pag-usab ang trompeta. Praise. Woo! Pagmata! Pagmata! The trumpet of God! Antichrist is coming. It's time to awake. It's time to open our eyes. The trumpet of God is going to sound. Kay bao mo, unsay kahulugan ana nga trumpet? Shofar. Hinimo na gikan sa sungay sa usa ka laking karnero. What is the purpose of the shofar blowing? Maimonides, writer, wrote that even though the blowing of the shofar is a biblical statute, it is also symbolic, a wake-up call. Steering Jews to mend their ways and repent. When the shofar is blown, it means, sleepers, wake up from your slumber. Examine your ways and repent and remember your Creator. Blow the trumpet! Hallelujah! What does it mean? It's a wake-up call! You are a preacher! Wake up! Go and preach! Wake up! It's time to go to the harvest field. Atong gihangyo ang tanang district presbyter pag-anhi dire, Pastor Frank, bring the anointing, bring the oil. Hallelujah.